toward the goal. Pressing on, ibig sabihin tayo po ay magpatuloy, magpatuloy sa goal na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. So, every Christian po, ang goal natin is makarating po tayo, magkaroon ng eternal life. Yun po ang goal ng every Christian, At yun po ang ating ini-aim. As believer of Christ, we will reflect the powerful truth that we are not meant to have spiritual stagnation, for we are achieve nothing. Ibig sabihin, bilang isang Kristiyano, dapat po ay hindi stagnant yung ating spiritual life. Na yung tinanggap natin si Lord, hanggang doon na lang tayo. Dapat po ay hindi ganun, Dapat tayo ay merong nag-grow yung ating spiritual life. We are called to press on toward the goal set us before the Lord. At yun po yung ating pag-share ng salita ng ating Panginoon. Number 1, we are in pursuit of Jesus Christ. Nang makilala natin po ang ating Panginoon, dapat hindi tayo humihinto lang doon na I am already born again, doon na lang tayo, para pa-easy-easy na. Hindi po. Ibig sabihin, in pursuit tayo, diretso hanggat hindi pa dumarating ating Panginoon. Philippians verse 3:12, not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Even though Paul is an apostle of Christ and has done much spread the gospel, kahit po si Apostle Paul ay marami nang nagawa sa gawain ng ating Panginoon, nakapag-share na siya ng gospel, how many countries ang napuntahan niya, yung Corinthians, Philippians, nakapag-establish na siya ng maraming churches. Pero sinasabi po niya ay Apostle Paul is very transparent about the fact that the spiritual maturity is a lifelong journey. Hindi pa niya inaamin sa sarili niya na ako ay marami nang nagawa. Ako ay pwede na magpahinga sapagkat ang dami ko ng churches na established, ang dami ko nang na tulungan na tao. Hindi po niya yung iniisip, bagkus ay gusto niya magpatuloy sapagkat alam niya na ang ating commitment sa ating Panginoon ay panghabang buhay. Amen? Meaning that even though we gave the best for our Lord Jesus Christ and to the ministry, we need to keep pursuing into perfection, for it is our lifelong commitment to Christ. We should not stop. Instead, we press on to obtain the goal set before us ng ating Panginoon. So dapat ipagpatuloy natin yung ating gawain, hindi lang tayo gagawa sa ating Panginoon kung tayo po ay nasa mood, kung tayo ay okay yung sitwasyon natin. Dapat ano pa man yung sitwasyon natin, tayo po ay magpapatuloy. And for us to achieve the goal, we need to let go many things behind that causing us to slow down. Ibig sabihin, kasi may mga bagay na nagpapabagal sa atin or mga hindrances, obstacle, kung bakit hindi tayo makapag-move on or maka-move forward sa gawain ng Diyos, at iyon po ay kailangan nating iwan. Kaya nga ay we need to, wag nating isipin kung ano yung mga nakaraan natin, yung mga nakalipas sa ating buhay. Letter A, acknowledging our imperfection. Tayo po ay hindi perfecto, Yung pong letter A, acknowledging our imperfection, Philippians 3:12. Not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Paul humbled himself, nagpakumbaba si Apostle Paul, and acknowledging that he has not reached the ultimate goal of fully knowing Christ. Na kahit ang dami na niyang nagawa sa ating Panginoon, hindi pa rin niya kino-consider, hindi niya pinagyayabang yung kanyang mga nagawa sa ating Panginoon. Alam naman po natin kung paano siya nakilala ni Lord, kung paano niya nakilala si Lord. Nagkaroon sila talaga ng, kumbaga face to face, kasi narinig niya yung boses mismo pero hindi pa rin niya pinagyayabang na si Lord, nakausap ko mismo yan. Hindi Bagkus nagpakumbaba pa rin po si Apostle Paul. As a Christian, we must recognize that we are not matured enough when it comes to spiritual maturity. Hindi po porke tayo ay nagsiserve na sa ating Panginoon decades, At parang tingin natin, alam na natin lahat. Tingin natin na we are matured enough. Wala pong matured sa ating lahat, kahit gaano tayo katagal. We are going to maturity. Kasi kung matured na tayo, wala na tayo dito. So we are still going to maturity. Amen?
And meaning that we are still in the process, ano? And now we are heading to perfection. No one is perfect, but we are heading to perfection. We are not matured, but we are going to maturity. Amen? But that is not the reason. Hindi po yung pwede nating idahilan that we are still on process. We are still in going to perfection ay magkakasala na tayo, gagawa na tayo ng kasalanan kasi hindi pa naman ako perfecto. I am still on process. So huwag po nating idahilan yun na para tayo ay gumawa ng kasalanan o para tayo ay magkasala. Amen? The reason why we cannot move forward in our Christian life because we are looking back in our past life. No, na minsan hindi natin maiwasan. Minsan nililingon pa natin yung ating nakaraan. Nakatali pa tayo dun sa nakaraan kaya hindi tayo makapag-move forward kasi nanghihinayang tayo dun sa nasa likuran natin. Pero hindi po yun ang nais ng Diyos para sa atin, ano? Gusto niya tayo ay mag-move forward, kalimutan kung ano man yung ating nakaraang buhay. Remember that we are already set free by the blood of Christ. But we keep looking back to the past because there's something that we cannot let go. Ano po ba yung something natin na hindi natin mai-let go pa sa ngayon? Kung meron man po ay iyon yung mga nagpapabagal sa atin kung bakit hindi tayo makapag-move forward sa ating Panginoon. That make us slow down. Therefore, we can see that there is some believers na ang tagal na sa simbahan, ang tagal na nagsiserve kay Lord, pero walang changes. May mga nakikita po tayong ganun, ano? Walang changes. And they are very proud that I am already 20 years in the ministry. I'm already 10 years in the ministry. And so, ganun. Pero nakikita natin, yung pamumuhay ng tao ay wala namang changes, walang spiritual growth. So, hindi tayo nagja-judge ng sino man. We have no right to judge anyone. But, dapat, nagkakaroon po tayo ng spiritual growth. Kaya nga dapat sabi, yung ating spiritual life, dapat hindi stagnant, hindi lang nandun. Dapat ay lumalago. Parang isang pananim, lumalago siya, lumalaki. We are already forgiven and our sin are already erased. Wala na po tayong kasalanan. Kung iniisip natin yung ating mga nakaraan, wala na po yun, ano? Then we must act. Kung tayo po ay pinatawad na ng Diyos, dapat tayuan natin. Ako'y binago na ni Lord. So ito na ang bago kong buhay. Tatayuan ko to. Lalakad ako doon sa ibinigay na bagong buhay sa akin nating Panginoon. Dapat po ganun ang ating gawin, ano? Otherwise, the memory of the past will hinder us to move forward. Yun po yung magiging balakid sa ating buhay. Kung yung ating nakaraan ay ating binabalik-balikan, ano? Kaya sabi nga po sa Proverbs 28 verse 13, whoever conceal their sin does not prosper, but the one who confess, renounce them, finds mercy. Ano po ibig sabihin niyan? The one who conceal his sin will not prosper. Tayo po, ano? We know that we cannot hide something sa ating Panginoon. Alam po ng Diyos ang lahat na nangyayari sa atin. Isipin pa lang natin, alam na ni Lord yan. Even, sabi nga, even though the count of our hair, alam ni Lord. Isipin mo pa lang, tingnan mo pa lang yung tao, kung ano pa lang yung pinaplano mo, binabalak mo, alam na ni Lord. We cannot hide anything sa ating Panginoon. Amen? If we keep something from the past, then the enemy will keep reminding it again and again. Ipapaalala yan, kapag tayo po binalikan natin yung mga past life natin, i-remind yan ng kaaway, balikan mo yun. Kasi maganda yun, masarap yun. Di ba nag-i-enjoy ka doon? Balikan mo. No? So, nagkakaroon, nahati ngayon yung inyong focus. Hindi lang sa ating Panginoon, but lilingunin mo pa rin yun. I-remind sa'yo hanggang sa tuloy ang magkasala tayo. We already forgiven. We might not perfect, ano? Hindi man tayo perfecto, but when God looked at us, hindi niya nakikita yung ating kasalanan. Kasi in-erase na niya na yan eh. Kundi ang nakikita ng Diyos sa atin ngayon ay yung righteousness ni Christ na nasa atin. So ibig sabihin, we are righteous now in the sight of God. Kaya kahit anuman dumi natin before, huwag tayong mahiya sa Diyos. Kasi nilinis na tayo ni Lord. Yung righteousness na ni Lord ang nakikita sa atin. Next, let go of the unhappy experience. Lahat po tayo ay may mga nakaraan. Amen? We should not remembering all things in the past to obtain the goal that's set before us by the Lord. We know that whatever experiences we have in the past, especially those unhappy memories, we must erase. Dapat tanggalin natin yun, ano?
And we know that it will not glorify God. Kasi lahat po ng nakaraan natin, ay sa Isaiah 43 verse 18 po yung verse niya, no? Do not remember the former things, nor consider the things of old. Lahat po nung nakaraan natin, hindi po yun nakakalugod kay Lord. Huwag natin balikan. Alam mo kung bakit? Kaya tayo inalis doon ni Lord eh. Kasi kung yung nakakalugod kay Lord, hindi tayo alisin doon. Inalis tayo ni Lord doon sa dati nating buhay kasi hindi nakakalugod kay Lord yung buhay natin before. Tinanggal tayo doon ni Lord. God brought us in the light, at kasi meron siyang gagawing bago para sa atin. All of us, we have unhappy experiences in the past. And if we are still living in the past, or kung tayo ay mayroon pang binabalik-bilikan sa ating nakaraan, ito po ay panahon na para i-let go natin kung ano man po yun, para tayo ay makapag-move forward na. Amen? If someone let us thinking sa ating nakaraan, thinking it cannot help us to move forward. Instead, it only cause pain sa atin. Kasi maaring tayo po ay hindi maganda ang ating pinagdaanan, yun po ay makakararanasan lang natin, babalik lang yung sakit sa atin. Keep reviving the memory of our past experiences will cause resentment, and it will cause harm to ourselves than to anyone else. Kapag babalik-balikan natin yun, yung ating kinagagalitan o yung nagpapasama ng loob natin before, nakamag-move on na. Pero ikaw hindi pa. So sinong kawawa? Ikaw ang kawawa. Ikaw ang masasaktan. Siya naka-move on na, ikaw hindi. Kaya po dapat ay tuluyan nating iwan kung ano po yung ating nakaraan. All these things will cause us to slow down in our pursuit to Christ. God is always doing new things sa ating buhay. Kapag yun po ang pinangako ng Diyos sa atin, to always giving us hope and encouragement to anyone who trusts Him, especially those who feeling stuck from the past and discouraged. Minsan, kasi process naman po yan, Kung hindi pa tayo nakakapag-move on, hingin natin si Lord, hingin natin ang tulong ni Lord na tayo ay tanggalin niya kung ano man yung nakatali sa atin na hindi natin mabitaw-bitawan. Dahil hirap na hirap tayong bitawan at isuko kay Lord, hingin natin ang tulong ng ating Panginoon upang ito ay tuluyan nating mabitawan at tayo ay makapag-focus sa ating Panginoon. The Lord invited us to join in the journey of transformation. Kasi every believer, we must transform to the image and likeness ng ating Panginoon. Kasi kung hindi po tayo makakapag-serve ng tama sa ating Panginoon. Amen? So, let go of the past. Embrace the new things and enjoy the new opportunity na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Do not lean on your past achievements. Yan po yung kasunod niya. Isaiah 64 verse 6. But we are all in an unclean things, and all our righteousness are like filthy rags. We are all fade as a leaf, and our iniquities like a wind have taken us away. Filthy rag, yan po ikinukumpara ng ating Panginoon. Yung anumang mga achievements natin na hindi naman tama ay para lang basahan kung ikukumpara ng ating Panginoon. Our filthiness and incompetence was exposed before the Lord. Apostle Paul chose to forget what is behind of his sin and his past achievements, for he knew that whatever it is tainted with sin. Kilala po natin si Apostle Paul. Si Apostle Paul po, isang Pariseo. Maring siya po ay maraming achievements before, pero para sa kanya hindi yun mahalaga. Kasi ang nais niya ay mas interesado siya doon sa gagawin ng Diyos sa kanya. Whatever we accomplish in the past, even our best righteous acts are compared to filthy rag before the Lord. Ganun po tingnan ni Lord kung hindi naman naka-align sa nais ng Diyos. Kahit pa sobrang yaman mo, kung hindi naman naka-align ang buhay mo sa ating Panginoon, baliwala yan kay Lord. Amen? Emphasizing that even our good deeds are stained by sin when we compare to God, perfect holiness. This show that self-righteousness is not enough to earn God's favor. Kaya nga po sinasabi ng Bible, we cannot please God without faith, we cannot please God. So dapat nandun yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. Hindi na baling tayo ay may average na pamumuhay. Okay na yun. Basta tayo ay nakakakain ng tama, malusog. No? Pero
kesa dun sa tayo'y mayaman pero tayo ay nakahiga sa ospital. So hindi po yun, mas okay pa yung normal lang ang buhay natin na tayo po ay inaalagaan ng ating Panginoon. If we lean on our accomplishment in the past and it may carry us away like dry leaves, is scattered by the wind, emphasizing the consequences living apart from God. Kapag tayo po ay malayo sa Diyos, para lang tayong dahon na tinatangay-tangay ng hangin. Remember, nung wala pa tayo kay Christ, parang isigaw lagi, kung saan tayo tangayin ng agos, doon tayo. Walang direction yung buhay natin. No? Ganun po ang mangyayari kapag tayo po ay malayo kay Lord. It reminds us that no amount of human effort can make us right with God. Instead, we need His grace and mercy para magkaroon ng direction yung ating buhay. Amen? Our past achievement might be tainted with sin, no? Lalong-lalo na kung anong yung mga achievements natin, maaring ito ay nakuha natin sa ibang pamamaraan, no? So, meron yung stain of sin, yung ating mga nakaraan, no? This is a freedom to letting go our former life. We are no longer bound by what we once were because Christ already redeemed us. Hindi na dapat tayo mag-focus doon, hindi na dapat tayo nakatali doon. Paul also refused to rest in his past. Instead, he pressed on toward the goal given to him by the Lord. Even though he had many accomplishments in the past as a Pharisee, but he let go, lahat po na yun ay binitawan ni Apostle Paul, and he was focused on eternal reward, which is still ahead. Lahat po tayo ay nag-i-aim ng eternal reward. Kaya po tayo narito ngayon, ay para po sa ating Panginoon. Lahat tayo ay nagnanais ng eternal salvation, eternal life. Kaya tayo po ay nagpapatuloy. The same thing with Paul. Wala siyang pakialam kung ano pa man yung kanyang mga naipundar, ano pa may mga accomplishment niya as a Pharisee before. Para sa kanya, mas interesado siya doon sa ibibigay ni Lord para sa kanya. Amen? Number 2, strive towards what lies ahead. Philippians 3 verse 13, Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. There is a danger dwelling in the past. No po? Kung tayo po ay isang believer na and we dwell in our past, meron pong danger yun. Kasi tayo ay magkakasalang muli. When we look back on our past, it can hold us back from moving forward. We may become complacent and lose our pursuit to obtain our goal. Madidistract po tayo kapag tayo po ay magdodwell sa ating past life. No? Mawawalan tayo ng focus. We must embrace God's forgiveness and move forward toward perfection. We must grow spiritual and striving for the future when Christ is calling us to be. Lahat tayo ay may purpose. Bakit tayo tinawag ni Lord? Lahat tayo ay may inilaan ng Diyos na gawain para sa atin. Doon tayo lumakad kung saan tayo ay inilaan ng ating Panginoon para sa atin. A. Press on toward perfection. Philippians 3 verse 12. Not that all I have already obtained all this, or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Pressing on is essential despite of our imperfection, pero dapat nagpapatuloy tayo sa ating Panginoon. Paul pressed on and never give up. He continues striving toward Christ in our daily walk. Sa ating pong paglakad bilang isang Kristiyano or follower of Christ, we must also press on to pursue Christ. Even when it feels difficult that sometimes we experience setback. Na minsan talagang mahirap pong lumakad, mahirap pong mag-serve sa ating Panginoon talaga. Kasi it requires sacrifices, it requires effort, sometimes it requires money. So, lahat po yun. Pero lahat po ng ginagawa natin for the Lord, sabi nga, lahat ng yun ay is not put in vain. Lahat yun ay magbubunga in due time. Meron po yung reward sa ating Panginoon. Paul emphasized that Christ took hold on him for a purpose. We know that Christ, alam po natin kung paano nakilala ni Apostle Paul ang ating Panginoon.
Therefore, even though how hard the ministry of Apostle Paul given by the Lord, he never complained of hardship. Alam natin yung dinaanan ni Paul. Napakahirap, ilang beses nakulong, binato, pinahirapan, pero never po siya na nag-complain sa hardship na kanyang pinagdadaanan. Kasi alam niya yung purpose na ibinigay sa kanya ng ating Panginoon. Next. Hold on to the purpose of God. Philippians 3 verse 13, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Paul emphasized the importance of forgetting the past and what behind us that may hinder us to reach the goal. Kasi kung hindi po natin yun iiwan, yun po ang ating magiging balakid sa ating pagsulong sa ating spiritual life. And as a believer, we are called to move forward in faith, letting go of the things that hold us back. Our past does not define who we are. But Christ defines who we are in the future, and whether we fail or succeed, it depends on Christ po. Kaya, hindi po yung nang magsasabi yung ating nakaraan na kung sino man tayo before, na tayo ay maayos ang kalagayan, o may ganito tayo before, tayo ay kilala before. Hindi po yun no, didefine sa ating pagkatao. Bagkus ang ating Panginoon ang mag-judge sa atin kung sino ba tayo at ano ba tayo base sa ating pagsunod, base sa ating pagtugon sa tawag ng ating Panginoon sa Kanya. Amen? Apostle Paul acknowledged that he has not reached the spiritual perfection, but his pursuit of Christ-likeness is ongoing. Nagpapatuloy pa rin siya kahit gaano kahirap yung kanyang pinagdaanan, siya man ay nilagay sa kulungan, pero hindi iyon nagpahina sa kanya, bagkus siya po ay patuloy. We see the humility of Apostle Paul. He admit that he is not arrived yet doon sa perfection na nais ng ating Panginoon. Kaya nagpapatuloy siya sa paglilingkod niya sa ating Panginoon. The same thing din po sa atin lahat mga kapatid. Na even though we achieve many things, we have lot of accomplishments. Ito man ay any form of accomplishments. Marami man tayo nito. Ito man ay para sa simbahan, para sa Panginoon, para sa ating pansarili, ay hindi po dapat tayo huminto. Bagkus ay magpatuloy tayo, We are still in the journey of our spiritual growing toward the goal for our perfection. Dapat ay hindi tayo huminto kahit pasabihin natin na tayo ay nakapagplanta ng church, tayo ay nakapag-evangelize na ng napakaraming tao, nakapagdala tayo sa Panginoon na napakaraming tao. Hindi natin pwedeng ipagmalaki yung mga bagay na yon, Bagkus, hindi pwede natin sabihin, si ganito, ako ang nagdala niya, kung dahil sa akin, hindi yan magiging born again, hindi yan magiging ganito. Hindi po dapat ganun tayo, kasi kung i-compare natin sa accomplishment ni Apostle Paul, yung mga ginawa natin, wala po yun sa katiting. Pero, hindi niya man lang binanggit yun na ako ay ganito, ako ay ganyan. Bagkus sabi niya, ako ay kulang pa, nasa akin pa yung kakulangan, kaya nagpapatuloy siya upang marating niya yung perfection na ninanais ng ating Panginoon. No matter how matured we become, we never reach unto perfection of God. Our ultimate goal is to be like Christ, and we are continuously strive para magkaroon po tayo ng Christ-likeness. Next. We must have deep concern to win the lost souls. Luke 19:10, for the Son of Man has come to seek and to save what was lost. Isa po tayo sa isinave ng ating Panginoon. At lahat po, na even yung mga nandyan na nagkalat sa labas, isa po yan sa mga reason ng ating Panginoon kung bakit siya napako sa cross. Kaya lahat po yan, pati yung kaaway natin, pati yung kapitbahay na hindi magandang ugali, kasama po yan sa nais ng Panginoon na iligtas, na ibalik sa Kanya. Kaya po wag tayo pong manghinawa na gumawa ng mabuti, wag tayong magsawa, wag tayong mapagod na sila ay isyaran ng mga salita ni Lord. Sapagkat yun lamang po ang trabaho natin, hindi po sila mababago sa pamamagitan natin. Ang sa atin ay itanim lang yung salita ni Lord at bahala na si Lord doon sa iba. Along the way, in our journey towards the goal, we have work to do for the Lord. It is to win the lost soul that Christ paid ng kanyang ng dugo ng ating Panginoon.
At mahal niya po lahat yun. We can help to bring back a sinner to save his soul from death by helping others to turn wickedness to righteousness, from sin to salvation. Kasi, kung hindi po tayo kikilos, kung hindi po tayo mag-share, wala po silang maririnig. Ano? Kung hindi po tayo magpapagamit, sino po ang mag-share sa kanila? Kasi tayo pong lahat, bunga po tayo ng pag-share ng ibang tao. No? Nagpunyagi sila para sa Panginoon. No? Ganon din po tayo. Dapat gawin din natin yung part natin at hayaan natin na si Lord ang magpatubog sa ating itinanim. Hindi man tayo ang umani doon sa ating siniran. Kung si kuya, si ate siniran ko, pero sa ibang simbahan siya nag-church, walang problema po yan. Isang Diyos pa rin ang kanilang sasambahin. Amen? Hindi natin sabihin na ako ang nag-share sa iyo, doon ka sa amin mag-church. Hindi po ganon. No? Kaya nga, ito pong simbahan ito is restorer. Open po to sa lahat. No? Open sa lahat. Ano pa man ang denomination mo, pumunta ka rito kung gusto mong makakain ng salita ng Diyos. Wala pong problema kung kinabukasan, after mong matuto sa mga pag-aaral dito, sa susunod na araw, sa susunod na buwan, doon ka sa iba pumunta, wala pong problema yun dito. Ang mahalaga na gawa natin kung ano ang purpose ni Lord sa atin, kung ano yung pinagagawa sa atin ni Lord. Yun po ang mahalaga. Huwag natin gayaan yung ibang denomination na huwag ka nang pumunta ron sa iba, baka ganito, ganyan. Kasi may mga naririnig tayong ganun. Huwag kang pumunta ron, huwag kang mag-church doon, dito ka lang. Hindi po ganun. Ang pag-share po sa ating Panginoon dapat malaya. May kalayaan tayo na magpahayag ng salita ng Diyos. Hindi po malaya na gumawa ng kalokohan. Hindi ganun. No? Malaya tayo na ipahayag natin ang ating Panginoon, ipakilala natin si Kristo sa mga taong hindi pa siya kilala. Sapagkat ang sabi po ng ating Panginoon, no, I came to the world not to serve, but to serve and give His life to ransom of many. At isa na po tayo doon. Ano? We only obtain the perfection of God if we imitate Christ. No? Kapag meron tayong Christ-likeness, ay ma-obtain natin yung goodness na ating Panginoon, yung perfection ng Diyos. Pero kung tayo po ay taliwas sa nais ng Diyos, ay hindi natin masusundan ang ating Panginoon. Next, number 3, pressing on towards the goal. Philippians 3:14, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Yan po ang napakasarap dyan, yung prize, yung reward, na yan ay ini-aim ng bawat mananampalataya. Kasama na tayo doon. Yung reward na yan, yung prize na yan, yan ang ating ini-aim. Na one day, tayo po ay gagawaran ni Lord ng reward doon sa langit. Kasama niya. Amen? Lahat naman tayo, alam natin, na doon yun ang ating ina-aspire na tayo makarating doon. Ano? So, naisip natin po yan, ano? Tayo ay magpatuloy. Apostle Paul used the metaphor of race to describe the Christian life. Ginamit ni Apostle Paul ang isang atleta para sa isang, yung, alam niyo yung track and field. Doon niya i-describe yung buhay ng isang Kristiyano. The athlete ultimate goal is to reach the finish line and win the race to get the reward, to get the prize. Ganon din po tayo, ano? Every Christian, our ultimate goal is to have eternal life. Na makasama natin ang ating Panginoon. Ano? Hindi po yun haka-haka lang, sapagkat yun ang pangako ng ating Panginoon. The race must be difficult for us, ano? Bilang Kristiyano. Mahirap man siguro yung ating pagtakbo bilang isang mananampalataya sapagkat talagang napakaraming obstacle, napakaraming pagsubok sa buhay natin na papasok ka na lang, kailangan mong gumising ng maaga para magsimba o para mag-serve, ano? Isa na yon sa mahirap, no? Na pwede kang matulog na lang pero pupunta ka pa sa simbahan. So, yun po yung mga sacrifices na kailangan nating ibigay sa ating Panginoon, ano? Para tayo po ay hindi mawala sa ating Panginoon. The race must be difficult for the Christians kasi ang dami nga pong obstacle. Pero the prize na ipinangako ng Diyos ay it is certain. Sigurado po yun. Wala po yung mintis. Talagang nandun yung pagpapala na nag-aantay sa atin. Letter A. Bakit natin kailangang nasahin? Sapagkat we are citizens of heaven. No? Philippians 3 verse 20, sinasabi po dyan, ano? Hindi po yan katang-isip, hindi po yan sinabi lang natin, sinabi ni Pastor, but nakasulat po yan sa
at sa Biblia. Sabi po dyan, but our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from the Lord Jesus Christ. Amen? Our focus should always be on eternal, not the temporal or earthly possession. Dapat po hindi tayo nakapokus lang dun sa panlupa. Kasi tayo man ay makaipon ng napakarami dito sa lupa. But later on, aalis tayo, wala tayong madadala kahit isa. Sapagkat tayo, sabi nga is, pumunta tayo dito ng walang saplot. Aalis din tayo ng walang saplot. Ibig sabihin, wala po tayong madadala. Di ba? Sabi nga nung si Alexander the Great, di ba? Ang habilin niya is, kapag inilibing niyo ako, ay buksan niyo ang kabaong at nakalalay ang aking kamay. Sabi niya, pagbuhatin mo yung mga best doctors sa aking ataol. Bakit? Para makita ng tao na siya ay walang nadala kahit isa. Para makita niya na kahit sinong best doctors, hindi siya napagaling. So, isa lang ang kailangan natin. Ipagkatiwala natin ang lahat sa ating Panginoon. Many distraction given by this word. Napakarami po, no? At it will try to put us away sa ating goal. Yan ang gagawin ng mundo sa atin. But we must keep our eyes fixed on Jesus. At para po makuha natin yung reward na nakalaan para sa atin. Like the athlete, their ultimate goal is to focus the race. Ano po? And therefore, they work very hard in training. May mga atleta po rito, ano? Before, no? Nagtitrain sila. Nagtitrain yan sila talaga ng grabe. Ako po, naging atleta ako before. At nagtitrain kami madaling araw pa lang. Talagang even yung diet ay very limited yung pagkain, madaling araw, tumatakbo kayo. Kasi napasama ako sa palarong pambansa. Pero talagang hindi kayo umuwi ng bahay, nasa barracks kayo. At talagang lahat ng ginagawa nyo is monitor. Ganun po kahirap. Kasi para ma-assure na you are ready to compete. Kasi kung hindi babantayan yung inyong training, maaaring paisi-isi ka lang at sigurado matatalo ka. No? Kaya ganun din po sa atin bilang isang Kristiyano. Kaya nga ikinumpare ni Apostle Paul sa isang race, ang buhay ng isang Kristiyano ay the same thing with us. We need to keep studying the Word of God to keep our spiritual life healthy. Para malakas yung ating buhay spiritual sa pagbabasa ng salita ng Diyos, upang sa ganun ay we cannot overtaken by the world. Kasi kapag tayo po ay mahina yung ating spiritual life, madali tayong igugupo ng kalaban. Pero kung tayo po ay malakas spiritually, ay hindi po tayo basta-basta madidiship, hindi basta-basta tayo matatalo ng kaaway. Kasi alam natin paano i-counter yung lies ni Satan. Because if we are weak, we cannot win the race and we cannot reach the finish line. Kapag tayo po ay mahina, particular yung ating spiritual life. Dapat po yan po ang ating palakasin. Always set your mind on things above for the reward that awaited for us there with Christ. Kasi ang ating Panginoon ang mag-aabot ng reward natin. Next, Jesus is coming back to take us home. John 14:3, if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also be where I am. Nasaan ba ang ating Panginoon? Nasa langit. At yan ang pangako niya, malinaw na tayo, kung nasaan siya, nandun tayo. Pero kung tayo po ay hindi magpapatuloy, kung tayo ay tutulog-tulog, hindi tayo makakasama sa ating Panginoon. Sapagkat babalik ang Diyos, ipinangako niya na He will coming back para tayo po ay kunin niya at makakasama niya doon. As a Christian, the promise of Jesus is more than enough to give us hope and assurance to strive to obtain our goal. Ano man ang mga pangako ng Diyos, dapat panghawakan natin upang tayo ay magkaroon ng katatagan na anuman ang pagsubok natin daanan, ay mananatili tayong matatag sapagkat enough yung pangako ng Diyos para tayo po ay maging matatag. While we live in this broken world and experiencing suffering, we take hold and look forward to the return of Christ. Na alam natin isang araw
Anumang hirap yung pinagdadaanan ko ngayon, anumang hirap yung sitwasyon ko ngayon, isang araw, aalisin ako ni Lord. No? Pansamantala lang to. Ilang taon ba nabubuhay ang tao? 70, 80, 90 years. Salamat na kung umabot tayo ron. So, ibig sabihin, kung may suffering man within that long span of years, pero ang kapalit nun, eternal. Wala nang katapusan. So, hayaan mo nang maghirap ka ng konti. Konti lang naman yun. Kung ikaw naman ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. We keep striving to perfection for Christ. Whatever hard we are going through, for we are claiming the eternal dwelling that Jesus had prepared for us. Dapat yun natin, yung eternal dwelling natin. No? Na yun ang ating nasain, yun ang ating naisin. Huwag yung dito lang. Hayaan mo, kapag patayo ka rito ng mansion, how many stories, pero pag yan ay lumindol, katulad doon sa Myanmar, alas, wala din. No? Pero kapag ang inaspire natin yung eternal dwelling, talagang hindi yun mawawala. Amen. So, yun pong ating naisin, ano? For our ultimate home is not in this world, but in the eternal life that promised ng ating Panginoon. The ultimate purpose of Jesus' return is to bring His people back home to have intimate fellowship with Him. Sapagkat sinabi niya nga po dito na, I will come again to take you to be with me, that you also may be where I am. Therefore, do not let your past hold you back to miss the opportunity of being with Christ in heaven. Alam ko po na sometimes, hindi natin naiiwasan, masarap mag-enjoy doon sa buhay natin before, no? Pero, wag nating hayaan na iyon ang maging dahilan para tayo hindi magpatuloy, para tayo ay mamiss natin yung pagbalik ng ating Panginoon, At magdusa tayo ng habang, alam mo yung eternal condemnation. Napakahirap po nun, kung babasahin natin. For us to strive into perfection and obtain the goal, we need genuine faith. That unshakable by trials. Kasi kung yung faith natin is nagwi-wave, yung dapat meron tayong unwavering faith, unshakable by trials, na kahit anong ating pagdaanan ay tayo mananatiling kakatayo sapagkat tayo dinarang na sa apoy, dinarang na tayo sa pagsubok. Kasi yung faith natin, napapatatag yan sa mga pagsubok na pinagdadaanan natin. Amen? Paul expressed his passionate pursuit of spiritual growth and his undeterred focus on the goal of knowing Christ fully. Yun ang goal ni Apostle Paul. Yung makilala niya ng buong-buo ang ating Panginoon. Upang sa ganun, mapagsilbihan niya siya ng buong-buo at maibigay niya yung kanyang best. Para po sa ating conclusion, 1 Corinthians 9 verse 24-25, do you not know that those who run in the race all run, but one receive the prize? Run in such a way that you may obtain it. And everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now they do it to obtain a perishable crown, but we for an imperishable crown. Huwag nating nasain yung mga pagpapala na mawawala din. Bagkus nasain natin yung eternal reward na para sa atin, which is meron naman tayong nakahanda sa bawat isa sa atin dito. Ang gusto lang na ating Panginoon, magpatuloy tayo. Paul used the metaphor of an athlete competing in the race to illustrate the Christian discipline to pursue with perseverance for the eternal reward. Kaya dapat ang isang mananampalataya sa buhay ng isang Kristiyano, dapat disiplinado tayo. Kung paano tayo kumilos, kung paano tayo humarap sa tao, kung paano tayo mag-project sa mundo, sapagkat dala-dala natin ang banner ng ating Panginoon. Amen? Do not let yourself be entangled by our past life that cause you to slow down, that lead you to fall into sin again. Huwag nating hayaan na yung luma nating buhay ay nakatali pa rin tayo doon na magiging dahilan na tayo ay magkasala. Alam ko na tayo po ay aalisin doon ni Lord unti-unti, no? Kasi hindi tayo pababayaan ni Lord. Kasi alam niya, nakikita niya tayong lahat. Gano'n man tayo karami, nasaan man tayo, nakikita tayo ni Lord. Humingi lang tayo sa ating Panginoon, lumapit lang tayo, nandyan si Lord. Christian believers are called to persevere in fight and fight against in all sins. Sa lahat po ng pagsubok sa atin ay
tutulungan tayo ni Lord upang magtagumpay. Remain steadfast in the gospel of Christ. Our journey may be filled with trials, but reward is far exceed to our earthly suffering. Gano'n man kahirap yung ating pinagdadaraan ngayon, baliwala po yan dun sa reward na nag-aantay sa atin doon na ipinangako ng ating Diyos. Believers should live like Paul, with full of hope in Christ, return that leads him to strive under trials, for he aimed the prize that will be given to those who are faithful. Mahalaga po yung ating faithfulness sa ating Panginoon. Sapagkat doon sinusukat ng ating Panginoon kung sino ang bibigyan niya ng reward. Kasi kung hindi tayo faithful, halimbawa, sa isang pagsusulit, hindi naman tayo nag-aral, hindi naman tayo nag-review, and yet, gusto natin 100 score natin or 99.9. Paano na lang yung mga nag-aral? Di ba? So, huwag po tayo mag-aspire ng mga ganun kung hindi naman tayo gumawa. No? Huwag tayo mag-umasa ng magandang outcome kung hindi naman tayo nagpakahirap. Amen? Believers should full reflection to life we have in service to Christ. We must stay the course of God set for us, knowing that our faithfulness in Christ will be rewarded by God. Kung ano po yung inilaan sa atin ng Diyos. Katulad ng message natin before na meron nang inilaan ng Diyos para sa atin. Doon tayo lumakad. Huwag tayong lumihis. Sapagkat doon lang natin matatagpuan yung blessing na nilian ng Lord sa atin. Paul demonstrate the life we live has a purpose and intention. Sa bawat buhay natin, meron po yung mga pagsubok, meron yan mga dahilan, meron yung intention ng Lord kung bakit nangyayari sa buhay natin. Ang kailangan lang maunawaan natin. He reflect on the end of his life that he do not have regret but will fulfillment, for he completed the race. Paul completed the race. Kaya nga sinabi niya, I fought the good fight and I completed and ano yung sabi niya doon? I fight the good fight. Yun na yun. I fought the good fight and I finished the race. Yun ang sabi niya. He used the earthly trials to contribute to his eternal reward. This can be an encouragement to all of us believers to stay focused on the eternal while navigating the temporary struggle of this world. Yung po mga pagsubok sa atin, minsan, gamitin natin yun. No? Gamitin natin yun upang tayo ay lalo pang tumatag sa ating Panginoon. Christian journey required active faith. To navigate us to the goal, it demands discipline, focus, and endurance, knowing that the Lord will reward those who remain faithful sa ating Panginoon. Our confidence, dapat po our confidence to reach the goal must be rooted sa ating Panginoon and not based on the earthly achievement and human merit. Dapat hindi tayo nakabase doon. Meron po akong maiksing illustration, no? Sa isang probinsya, meron uso po yung alam niyo yung piyestahan, may sayawan, ano, kung sino mga taga-probinsya dito. Ay meron isang lalaki doon na dumayo doon sa kabilang probinsya, sa kabilang baryo. Sumakay siya ng bangka, kung alam niyo yung bangka na sinasagwan. At siyempre, piyesta, nagkaroon ng inuman. No? Nagkaroon ng inuman. Then, inabot siya ng gabi. So, ginabi na siya. Then, umuwi na siya, lasing siya. Then, sumakay siya sa kanyang bangka. At nagsimulo siya, nagsagwan. Hanggang nakatulog siya kasi napagod na siya kasasagwan. No? Hindi siya nakarating doon sa pangpang. Then, paggising niya nung umaga, nandun pa rin siya. Bakit? Nakatali yung bangka niya. Hindi niya kinalas yung tali. The same thing with us, mga kapatid. Kapag tayo po ay mananatiling nakatali sa ating nakaraan, hindi tayo makakatawid sa kabila. At hindi natin mararating yung lugar kung saan ay ninanais ng Diyos para sa ating lahat. Amen? So maraming salamat po.